Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong kukomentuhan ulit. Pero bago po yun, nagpapasalamat po si Kamanong dito po sa maliit natin channel, sa nakakagusto po. Siyempre po sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok, ang Tambayang Makabayan. Maraming salamat po sa mga nakakagusto po mga katambay. Ito po, pag-usapan po natin ang balita po na pasado na po sa Kamara, aprobado na po yung pagtanggal po, pagbawi po sa prangkisa ng SMNI sa pangunguna po ni Pastor Kibuloy, mga katambay. Talaga hindi po nila tinantanan, hindi po tinantanan ng Kamara na hindi matanggalan ng prangkisa ang SMNI. Di ba? Dahil alam naman natin na talagang doon po sa istasyon na yon talagang pumutok ang lihim, ang matagal na lihim na itinago ng Senado at ng Kamara, yung kanilang very special kung paano nila hawakan ang kanilang pondo, di ba? Na tinatawag na pirma lang at walang resibo, tapos na ang pondo sa loob ng isang taon, di ba? Sa SMNI, pumutok ang lahat. Yung mga extraordinary nila at yung sinasabi di umano na kilalaking mga travel fund, di ba? Yung mga hindi mapaliwanag na pera, pero sa kabila no, wala kang pwedeng kunin sa kanila maliban sa sila ipipirma lang daw po at ubos na ang pera ng Pilipino, mga katambay. Kaya hindi nila tinantanan ang istasyon ni Pastor Gay Buloy, ang SMNI, hanggang hindi mabawi ang prangkisa. At syempre, alam naman natin na yan po ay parte ng politika dahil alam natin na ang mga Duterte ang talagang pangunahin nilang tinatanggalan ng suporta, lalo po ang istasyon ni Kibuloy na sumusuporta po, di ba, sa mga Duterte. Ito po, pakinggan po natin mga katambay ang magagaling natin mga mambabatas sa Kamara. Ito po. Na rin sa Kamara ang House Bill No. 9710 o ang panukalang nagsusulong na bawiin ang legislative franchise ng Suara Submedia Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. 284 ang bumoto ng pabor, 4 ang hindi pabor at 4 din ang abstentions. I have the highest regard for the freedom of the press and the freedom of expression. But, Mr. Speaker, freedom requires responsibility. Mahalagang panukalang ito para matigil ang SMNI na isa sa mga makinarya ni Kibuloy at Duterte sa pagpapakalat ng disinformasyon at red tagging laban sa mga progresibong individual. Ang SMNI hindi may hanay sa media at hindi may hilantulad sa mga tunay na mga media. Taong 2044 pa sana nakatakdang ma-expire ang prangkisa ng SMNI. Nag-ugat ang panukala sa mga aligasyon ng franchise violations laban sa network gaya ng pagpapakalat ng fake news, red tagging at iba pa. Monica, upang maging ganap naman na batas, kailangan ding maipasa sa Senado ang kahalintulad na panukala. Samantala, March 23 ang official na adjournment ng session ng Kongreso at ang resumption nito ay sa April 29. Pero sa period na ito ay maaaring magsagawa ng committee hearings ang House of Representatives kung kinakailangan. Balik sa iyo, Monica. Yan po mga katambay. Maraming salamat. Yan po mga katambay. Ito mo, ang bilis umaksyon ng Kamara sa prangkisa ng SMNI. At nakita po natin kung sino nagsalita, si Brosas at si Castro at yung isang suporta rin ng di umano ng mga makakaliwang grupo na sila po yung binabakbakan sa istasyon ng SMNI, di ba? Sa Kikibuloy, yung Makabayan Black. Kaya sila po talaga, nakita po ninyo, talagang hindi nararapat na maituring na isang istasyon ang SMNI. Yun po sabi ni Congressman Franz Castro, mga katambay. Talaga alam po natin ang layunin ng mga kongresista natin, mga nasa Kamara at ganoon din sa Senado. Dahil meron din pong bumabakbak sa Senado. Alam natin, mga criminal case naman po ang nasa Senado. Dito po sa Kamara,
Eh, nakita nyo, istasyon naman po ang kanilang sinasabing issue. Kaya at kaya nila tatanggalin o babawi ng prangkisa ng SMNI, di ba? Yung pagpapakalat daw ng fake news at ng red tagging. Paano ka magkakaroon ng pagpapakalat ng red tagging? Eh yung red tagging hindi pa naman batas. Saka walang nagsasabing yung red tagging eh. Di ba? Eh bawal sa batas. Eh hindi pa nga naisa sa batas yun. Yung red tagging, isa batas nyo muna. Yung red tagging, di ba? At ang isa pang malupit, eh, kung sino pa yung talagang tumutulong sa gobyerno para matapos na yung problema natin sa mga kaliwang grupo, sa mga NPA at marami pang rebelde na andyan pa ang mga terorista, di ba? Pero sa kabila nun, sila yata di umano naghahari ngayon sa ating bansa at malaya po sila nakapagpapahayag. Nakikita natin sa kamera, di umano. Ang mga panatiko, di ba? Malayang malaya, walang problema. Wala silang problema sa lahat. Diba? At sila'y suportado ng mga media, di ba? Ng bansang Pilipinas. At suportado rin di umano ng pamahalaan natin ang mga ito. At sila'y talagang wala na nagbabawal sa kanila. Sa kanila, merong freedom. May freedom po sa kanila, sa mga makakaliwang grupo at sa mga makabayang black. Meron pong freedom sila. Meron po silang freedom of expression at freedom of speech. Pero pagdating po sa SMNI, wala pong freedom of expression at freedom of speech. Wala po. Hindi po sila exempted doon. Sila lang ang meron doon. Nakita nyo po, ginagawa sa SMNI, yung pagpapahayag nila at nagtatanong lang sila na totoo ba? Di ba? Yun po yun eh. Yun po talaga nangyari. Nagtatanong po ang SMNI, lalo yung anchor na si Doktora Badoy at si Ka Eric. Tinatanong nila kung totoo ba, Mr. Speaker, na yung inyong travel fund, ganun kalaki, bilyon. Yun po yung nagtatanong. Hindi naman po sinagot Walang sinagot ang Kamara at Speaker. Di ba? Doon sa tanong ng anchor, doon po tinwist na nila. Sinabi na nilang fake news na lang. Pero masama bang magtanong? Di ba? Dapat ang tanong, ang isasagot mo, sagot. Hindi po para i-twist mo na ikaw nagbibigay ng fake news. Di ba? Di sana sinagot na lang. Hindi sinagot Kaya, saka maraming tanong din si Pangulong Duterte, di ba, na hindi nila sinasagot. Ngayon, nung nakaraan po, di ba, nagsalita na naman ang Pangulong Duterte, di ba, na i-open the book at hinahamon na nga ang mga Pilipino, tayong mga Pilipino, na dumulog sa Supreme Court, di ba, para mapabuksan ang kanilang libro, ang kanilang book of account, di ba, ang mga Kamara sa Kongreso at Senado, di ba, at willing din ang Pangulong Duterte na siya ay bubuksan din yung kanya kahit na siya pa ay nung mayor pa. Nung siya ay mayor hanggang sa maging presidente, ipinabubuksan din ni Pangulong Duterte yung kanyang libro, yung kanyang book of account. Pero walang sagot po. Walang sagot diyan ng mga kongresista natin at mga senador sa hamon ng Pangulo. Di ba? Dahil wala naman silang bubuksan. Dahil hindi naman sila gumawa ng accounting. Dahil ang ginawa nilang batas di umano, hindi mo na kailangan mag-account. Pipirma lang Pipirmahan lang nila di umano yung kinukuha nilang budget sa Kamara, saka sa Senado, na ubos na, waldas na. Bibigyan mo na naman sila ulit ng bagong pondo next year. Dahil yung pondo pong binibigay na pinipirmahan lang nila na tapos na, sa loob lang ng 12 buwan yun, mga katambay. Kaya wala po silang binibigay na resibo sa COA. Pirmado lang na ito, dito namin ginamit, ganito. Dito namin inubos. Ito yung mga proyekto. Pero walang resibo yon. Hindi sila hinihinga ng resibo di umano ng COA. Ang hinihingi lang, didetalye lang nila kung saan nila ginamit. Tapos pipirmahan lang ng isang mambabatas. Tapos na. Klaro na. Ganun po. Ano pabubuksan mo book of account sa kanila? Anong resibo ibibigay sa atin? Dahil hindi naman sila nasanay na magtabi at magtago ng resibo. Ang mga mambabatas natin, hindi sila nasanay. Dahil meron silang special na batas na ginawa, di umano, ni dating
Senador Pampilo Lacson, di ba? Yan ang natuklasan ni Sasot Rogandos, di ba? Yung mga anomalya nila, kaya nga tinawag yung mga legal na korupsyon, di ba? Mga legal na dahil sa haba ng panahon. Yan po talagang sa channel, sa istasyon ni Kibuloy yan, pumutok sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kaya napakalaki pong kahihiyan ng mga kongresista natin at senador sa buong mundo at sa ating mga Pilipino, yung mga kanilang pinagagawa na sinasabing talagang hinihigop, nilulustay, di ba? Talagang kulang na lang kunin lahat ang kayamanan ng Pilipinas, di ba? Na sila ang umuubos, di umano, di ba mga tambay? Nakakalungkot. Kaya yan ang naging kabayaran ni Kibuloy. Siyempre si Pangulong Duterte, tatanggalan mo ng prangkisa, di wala na. Pati si Pangulong Duterte, hindi mo na mapagsasalita sa estasyon kung tatanggalan mo na. Pero hindi pa rin dahil lang panahon natin ngayon, social media na. Di ba? Ang mga Pilipino sanay nang manood at makinig sa social media. Hindi na masyado silang nanonood, lalo sa mga istasyon na alam ng mga Pilipino na bias at hindi parehas magbalita. Di ba? Kaya okay lang yun. Kahit tanggalan nyo na istasyon si Kibuloy, meron pa rin social media at marami pa rin nagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte. At alam ng mga Pilipino kung sino naglilingkod ng tama sa bayan. Di ba mga katambay? Yun ang totoo ron. Kaya, excuse me po. Yun lang po mga katambay. Kayo po, ano po komento nyo sa nangyayari po dito sa talagang tahasan na. Talagang ang tinatrabaho na. Yan ang ginagawa ng ating mga mambabatas para maibangon, maipababa man lang ang bilihin sa ating bayan. Yan ang ginagawa nilang trabaho. Ilang, 2 taon na. Mag-2 taon na. Yan. Puro ganyan ang issue ng ating bansa. Waldas ng pera. Kaya pwede mo silang tanungin Pwede natin silang tanungin, ano kaya ang napala ng mga Pilipino sa mga ginagawa nila? Di ba? Napababa na ba bilihin? Ay, nako. Ganyang klase ang mga mambabatas sa atin sa ating bansa. Ganyang klase sila, mambabatas. Ganyan lang binibigay sa ating mga Pilipino, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo sa kanila. Pagkatapos sila humawak ng mga bilyon-bilyon, daan-daang milyon, yan lang ang trabahong ibibigay sa atin. Ay nako. Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa nagdidelikadong prangkisa ni Pastor Kibuloy. Muli po si Kamanong, mahalin pa rin natin ating bansa. Siyempre, ipaglaban natin, huwag sa giyera, at tis-tis lang, makakabangon pa tayong muli. Paalam! Bye-bye!